Nagpulong ang Metro Manila Council, MMDA at DILG para talakayin ang street parking ban sa National Capital Region. At live mula sa Pasig na sa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mon, may napagkasundoan ba sila? May mga bago pang patakaran tungkol dito sa parking? Ruth, hindi na matutuloy yung naunang planong total street parking ban sa Metro Manila. Yan ay matapos ang ginawang pulong ng Metro Manila Council, MMD at DILG ngayong araw. Sa halip, pinagtibay na lamang ang pagbabawal na paradahan ang mga national o primary road sa NCR. Maaalala nitong Agosto, iminungkahi ng Department of Interior and Local Government o DILG na magpatupad ng total street parking ban ng halos buong araw o mula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi dahil sa lumalalang lagay ng traffic. Pero hindi sumang-ayon dito ang maraming alkalde sa Metro Manila gaya na lamang sa Maynila. Git ni Manila Mayor Isko Moreno, kapag ipinatupad kasi ito, maaaring magsara ang maraming negosyo at maapektuhan ang ekonomiya ng lungsod. Wala na rin daw sapat na espasyo sa mga lansangan kaya malaking problema kung saan ipaparada yung dumaraming bilang pa ng mga sasakyan. Napagkasunduan ng Metro Manila Council magpatupad naman ng parking ban sa mga secondary roads mula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Nakatakdang magpasa ng local ordinance ang kada LGU tungkol dito. Nakasalalay na raw kasi sa mga lokal na pamahalaan ang pagbabawal na magparada sa mga kalsadang madalas bumibigat yung daloy ng trapiko. Oras na mahuli, obstruction at illegal parking maaaring matiket sa mga lalabag. May multa itong 2,000 piso sa mga unattended o walang driver habang 1,000 piso kapag may nagmamaneho. Ruth, nakatakdang ipatupad itong localized street parking ban bago mag-Christmas rush this coming months. At bagamat wala naman daw batas na nagpapatupad na nagbabawal na bumili ng sasakyan kapag walang garahe, iminumungkahi o talagang pinapanawagan ng mga otoridad na isaalang-alang pa rin doon ng publiko para hindi na rin daw makadagdag pa sa pagbibigat ng daloy ng traffic sa mga lansangan. Balik sa iyo, Ruth. Mon, paano kaya malalaman ng ating mga kapatid kung saan ipatutupad ang no parking? Halimbawa, yung binention mo na secondary streets, may listahan ba yan? Maglalabas ng listahan o talagang lalagyan ba nila yan ng mga signages? Yes, Ruth, nakatakdang maglabas daw ng listahan ng MMDA patungkol sa pagpapaalala kung ano-ano ba yung mga primary o national roads, maging yung mga secondary roads na maapektuhan nga nitong localized street parking ban. Habang yung mga tertiary roads o mga barangay roads, nakadepende naman daw yan sa kada LGU kung ito ba yung pagbabawalan nilang paradahan pa rin o hindi na. Balik sa iyo, Ruth. Yan po ang Express Report ni Mon Gualvez. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.